Yo, what's up? Ako nga pala si Kaki. At syempre, kasama natin ngayon si Mama Bear. Hello! Yung topic natin ngayon, Faber, ikaw ang nakakita nito. Diba? Oh, Sabihin mo sa kanila anong topic natin. alin yung kay Buhay, saka kay Price Tag. Diba? Oo. Oh, ayun nga, yung issue nila. Pag-usapan natin si Bugoy na Koy-Koy. Pag-usapan natin si Bugoy. Kasi tol, alam mo yung segment ko na Ask Me Anything. Halos lahat ng tanong doon puro about beef natin kay Bugoy, beef mo kay Bugoy, ganyan-ganyan. Kasi ako tol, personally, ang sinasagot ko lang sa kanila, yung alam kong sagutin. Tama? Pero kasi, tol, kahit tayo personal na dalawa, nag-uusap tayo. Tol, sa tingin mo ba, saan humuhugot si Bugoy ng putang inang mga trip niya? Kasi ako hindi ko alam kung bakit bigla siya nagkaganon. Ay, ikaw ba alam mo? Siguro ang inisip ng mga ibang, ayaw ko sagutin ko kasi baka sabihin cloud chaser, alam mo yun, nalabo eh. Cloud chaser, paano? Parang gusto ko sabihin, paano ako Saan banda? Okay. So, mismo, saan banda? Diba? Kumbaga minsan, hindi, ako Pero tol, let's do this once and for all. Kasi ngayon technically, ngayon ka lang magsasalita tungkol dito eh. Okay, sige, pwede. Si Bugoy is inspirasyon kong tao. Alam mo yan, bumibili ako ng t-shirt ni Bugoy, bumili ako ng album ni Bugoy na Koy-Koy. Sobrang positive ng tao. Yung panahon na makitid ang utak ko sa gang, si Bugoy ang nagsasabi na gumawa pa ako ng album. Lagi nga ako kinukulit na kailangan mong gumawa ng mixtape price mismo. Pangalawa, iwasan mo ang gang. Kasi hindi ka niyan habang buhay, hindi ka habang buhay mabubuhay diyan. And nakikinig ako sa kanya ng mga time na yon kung anong kailangan kong gawin sa career ko. And masasabi ko yung mga time na yon, yung Bugoy na Koy-Koy na gusto ko at paborito ko na iniidolo ko is yun yung sobrang positibong Bugoy na Koy-Koy na gusto ko. Sobrang shit, ang galing ako gumawa ng kanta. Yung flavor niya sa music is paiba-iba. Meron siyang chill type, meron siya tungkol sa pera, meron siya pang pag-good vibes talaga na kahit anong init ng ulo mo, pag pinakinggan mo siya nun, mawawala lahat ng init ng ulo mo. Mismo. I mean, dumating lang yung time na nagkita kami and then syempre kinamusta ko siya. So, Faber, inano ni Price Tag na matagal na sila magkaibigan. Oo nga, tagal na sila magkakilala. Di pa yata sila mga star. Magkakilala yata sila. Oo. So, magkakilala na sila. So, na-establish natin na magkaibigan sila dati pa. At nagkikita sila. Sinusupport ni Price Tag si Bugoy na Koy-Koy sa lahat. Kasi bumili nga siya ng merchandise niya eh. Panya daw eh. Alam ko yung video nung magkano budget mo. Alam ko yun na nasabi ko yun na naka-video ganito ganyan nagbibiro ako. And then nagulat na lang ako, bakit dumating yung panahon na kailangan kumalat yun? Example, ikaw, nagpa-vlog siya, parang vlogger na siya noon eh. Okay. Ikaw magkaibigan tayo tapos medyo tinitingala mo ako kasi as a artist, as a nauna, as a magaling na artist. Tapos kinausap mo about collab na naka-video tayo, tapos sinabi ko sa'yo magkano budget mo. Tatawa ka. Oo. Magkipagkulitan ka. Kasi magkaibigan tayo eh. Point na kailangan mo siyang ilabas, tapos parang hindi naman natin alam sa mga page, alam mo yun, or sa Instagram, or sa Twitter. Parang ganun ba yung tingin mo sa akin para na alam mo mag-hype pag sinabi mong, kasi ganun ka yung tingin ng mga tao sa akin, mataas ang ego, tapos ginanon mo ako, tapos parang pwede maging hype, nilabas mo yun para mapahiya ako. Kasi kahit sinong kaibigan mo, hindi matutuwa sa nangyari nun. Or kung kahit sinong tumitingala sa'yo, hindi gusto yung ginawa mo. Nangyari, So, hindi naman kami nakikita or hindi ko naman siya pwedeng saktan ng mga time na yun kasi na-confuse ako bakit mo ginawa yun. Kasi tinext ko pa siya nun eh. Well, bakit mo naman ginawa sa akin yun? Hindi siya nag-reply. Ang ginawa ko na lang is, dinis ko siya. Okay. Yung time na hindi kasi ako makapenetrate nun eh. Matagal kong kinimkim yun na, hindi kita mababalikan ngayon kasi nasa flip top ako. Wala akong album katulad mo, hindi ko kaya kasi may fanbase ka na lang sa music at hihintay ko yung time na magawa ko yung album ko. And then yung nagawa ko yung album ko at naisip ko siya, binalikan ko lang. Titignan ko kung ano reaction niya. Pero hindi ibig sabihin nun, magkakasakitan tayo o may ganung kalalang sama ng loob akong ginawa sa'yo. Kasi feeling ko, nabasos mo ako, babasusin kita dito. Kasi gusto ko malaman kung talagang gusto mong testingin. Kasi kahit, kilala niya ako eh. Mismo. Kilala niya tayo eh. Diba? Kung ano yung kinakanta niya, yun tayo nun eh. Yung panahon na magulo buhay natin. Nagulat na lang tayo, biglang yung mafia na, nagulat din ako, may mga tattoo na siya, yung gangster na siya. Yo, parang ganun yung wala. Ikaw, Faber, ngayon narinig mo yung mga ganun. Ano opinion mo doon? Doon sa yung kasi yung mga time yata binibidyoan siya doon sa parang pasikat si Price. Kaya ata siya ganun sa hip-hop na. Tapos parang pumalat lang yata siya nung medyo na-establish na ni Price Tag yung pagiging Price Tag niya. Parang ganun yata yung pagkakaintindi ko. Doon sa naririnig ko yung sa kwento niya. Siguro parang diba? yung parang siguro meron kasing dating na
price tag. Ano yun, nakikipag-collab lang sa akin. Parang ganun siguro, baka ganun yung dating sa kanya. Kaya syempre, parang natapakan yung ano niya ba? Natapakan yung kanyang tawag dito? Ego. O, ego, ganun, siguro. Kasi syempre, ano na siya, price tag na siya di ba? Tapos matagal na yung video yun So, may kaibigan sila, pinakalat, parang lumalabas kasi pinakalat yung video, parang lumalabas na medyo na maliit si price tag kasi tinanong nga doon magkano ba ang budget. Oo. Parang ganun. Tama. Parang ganun yung dating. Which is dapat, hindi na siguro dapat pakinalat yung video na yun. Kasi kung may katagalan na yung video na yun, dapat nung umpisa pa lang, nung kinuha yung video na yun, nilabas na niya. Hindi yung kasikatan na ni Price Tag, doon mo lang ilalabas. Oo, hindi yung may pangalan na siya, talagang nakapag-build na siya ng ano niya pangalan niya ano yan, parang anong point, parang inaano mo si parang minilate mo siya kasi di ba, price tag na siya ngayon Meron kasi mga ganun, may mga tropa nga ganun. Yung alam mo yung iba na respeto sa'yo ng mga nasa paligid mo. Tapos may kaibigan kang, alam mo yung luluko-lukuhin ka sa harap ng maraming pero may respeto sa'yo. Ganun yung dating nun. Parang ganun yung dating nun kay Price Tag. Parang ganun yung dating nun. Parang, bawa ako, dati, nag-aaral ako, yung nambubuli sa akin, di ba? May nambubuli sa akin. Di alam yun naman kung may respeto sa akin kasi kaki ng Republican na, parang di ba? Tapos bigla support yun na dati ganyan yun, nakakaltokan lang katay, parang ganyan yung dati. Parang, alam yun, parang medyo nabastasan sa price. Ayun lang pagkakaintindi ko. Kumbaga, parang binata-bata siya doon. Parang, yun lang. Yun yung pagkakaintindi ko. Bata ka lang pala niyan Buginoy ko na siya, gangster na siya. Parang gano'n yung Wala akong ibig sabihin na pangit na kasi good yun. Si Bugoy niya isa sa pinakamagaling na artist ngayon, maraming fans. Kaya siguro tingin na ibang tao yung nangyari yun is yung iba sinasabi nila hi, yung iba sinasabi nila ganyan. Hindi. May reason kung ba't nangyari yun may rason. So, para sa akin siguro, ewan ko kung misunderstanding ba o kasi nung sinabi mong dinis mo siya sa album niya, low-key dumitis na rin siya sa'yo Tama? And marami ko, pero okay lang sa akin. Prior to that, pumipitik-pitik na siya bago mo siya i-diss alam mo yun. Tapos hanggang ginawa niya ng solo version niya yung dating kanta namin na ganun pa rin, sinolo niya yun. Tama? At doon may mga binitawan siya sa'yo doon. So, eto na. Tapos biglang nagkaroon ng issue about changing religion. Tama? Para sa akin kasi, Besh, ang religion, dalawa yan, ang religion at politika, yung mga sarili-sarili niyong opinion dyan at paniniwala ay hindi niyo dapat pinag-uusapan at wala dapat nakikialam. Mismo. Kasi politika at religion, yan yung mga bagay na dapat iniiwasan sa kahit anong klaseng larangan at bagay. Tama. Pero pumanat siya ng, i-quote ko to, nang sinabi niyang, weak na Pinoy ang nagpalit ng relihiyon para sa isang babae. Diba? Doon na tayo nagsimulang umusok yung mga tenga natin nun, tol. Kasi alam natin, that time, kakapalit mo lang ng religion. Na siya, gangster na siya. Parang gano'n yung Wala akong ibig sabihin na pangit na kasi good yun. Si Bugoy niya isa sa pinakamagaling na artist ngayon, maraming fans. Kaya siguro tingin na ibang tao yung nangyari yun is yung iba sinasabi nila hi, yung iba sinasabi nila ganyan. Hindi. May reason Tama. So hanggang nagkaroon na ng hamunan sa URCC, sabi ko, sige, hamunin mo kung papalag, ganyan. Kasi alam naman natin na wala naman talaga silang kayang gawin, tol. Diba? Doon lang tayo, real talk lang to, mamen, diba? Sabi mo nga. So ang point ko lang, wala na tayong pakialam doon sa image o character na gusto niyang i-build para sa sarili niya. Pero ang nakakapagtaka lang, bakit all of a sudden, ginagamit mo yung mga bagay na yan, especially sa'yo, kay Price. Kaya sa akin kasi sign of weakness para sa akin. Pero at the same time, doon sa ginagamitan mo talaga mabuburat Kasi, wala kang pakialam kung nagpapalit ako ng relihiyon. O kung sabihin mo man hindi para sa akin yan, pero napaka-eksakto naman ng pagkakangyari.
Parang naman tayong pinanganak kahapon, di ba? Pero para sa akin, personal na yan. So, ibig sabihin, pinapersonal mo, Mismo. di ba? Okay, so, okay. Kung nagpapalit ako ng relihiyon para sumahal ko, di ba? So, tama pala na magbabae ka ng dalawang babae. So, mas okay pala yun? O mas, alam mo yun, parang may mga kailangan kasi dadating ka talaga sa bagay na may maturity ka na sa buhay or may pinipili ka na ginagawa mo na kung alam mo kung saan ka makakabuti or kung alam mo na para sa iyo na kung hindi man, wala nang pakialam yung mga tao doon. Pero as long as wala kang ginagawa masama, bakit hindi, di ba? Gawin mo. Pero isipin mo na lang kung anong impluwensya ang mabibigay ko sa bagay na nagawa ko yun. Kung kaya kong magpapalit ng relihiyon para sa mahal ko, is sabihin mo sa akin kung saan banda yung masama doon. Tama. Ayan. Pag-usapan natin. Okay. So, in-establish na ni Price Tag, pati, sino ba to? Tiny Montana. So, yung sa akin, ang sinasabi nila, nag-status si Bugoy na Hoy-Koy na kapag nagpalit ka ng religion mo, weak ka. Para sa isang babae, weak ka. And nung mga time na daw nun, si Price Tag lang daw ang nag-iba ng religion sa lahat ng rapper publicly. So, hindi siya para sa lahat. Parang pinapatama talaga kay Price Tag yung status na yun. Para sa akin, talaga yun? Patama yun. Kasi magkaibigan sila eh. Magkaibigan sila, tsaka nagkakagilian na talaga sila. Ano man ang sabihin nun, patama. Ano man ang sabihin nun na medyo konektado sa buhay mo, patama yun. Ngayon, siguro kung sasabihin ni Bigoy, teka lang. Siguro kung sasabihin ni Bigoy na wala naman akong sinabing pangalan. Wala ka nga sinabing pangalan, pero talagang pinumput-umput, talagang hindi mo nga tinuro, pero talagang binabato mo. Diba? Parang ganun. Parang ano siya. Patama yun. Patama talaga siguro. Kasi mararamdaman mo naman doon sa sinasabi ni Price. Siya yun eh. Ibig sabihin talaga tinatamaan siya, di ba? Hindi talaga sa kanya patama yun. Mag-alisamento ko si Koy siguro. Kaya kung sasabihin naman yan, hindi naman ako nag-drop name. In general lang naman. Balik ka ng rele yun. Diba? Kaya hindi lang si Price Tag hindi naman para masyadong komplikado yung salitang yun. Hindi na natin hindi si Price Tag yun. Pero kasi publicly parang si Price Tag. Kasi kung aanihin mo, si Price Tag lang yung nagkaroon ng, sabihin natin, headline na nagpalit siya ng religion dahil sa babae. Oo. Saka hindi lang din si Price Tag ang tatamaan doon. Marami. Kasi maraming lalaking ganun. Hindi lang naman si Price Tag yung lalaking ganun. Bakit maraming matatamaan. Pero yung time na yun, si Price Tag publicly na nag-announce na nagpalit siya ng religion. Tapos nagsabi si Bugoy na, yun. Kaya feeling ni Price Tag, nakapiling ng ibang tao, kay Price Tag yung status na yun. Oo, hindi naman pwede sabihin nagkataon lang yun, di ba? Pero ewan ko para sa akin, mahirap sabihin na nagkataon sa pag-a-analyze ko talaga. Pero talaga yun, may something yun. Patama. Kasi may unang, di ba, nag-distract. Sabi na nga ni Tiny Montana, may distract na sila. May mga pitik-pitik na Rosie Bugoy. Ibig sabihin, yun na yun. Kakainitan na talaga sila. Kaya lang siguro, hindi sila nagkukumprontahan siguro. Pero maayos yun kung talaga mag-uusap sila personal. Maayos yun. Ako ba talaga tinitira mo doon? Diba? Pero may tama rin naman na parang pinapersonal na sila pa-better. May tama rin kasi na pinapersonal. Kasi bakit mo nga naman sasabihin yung religion kung hindi naman personal? Kasi wala namang yun personalan niya eh. Personal na bagay yung religion, personal na opinion yung politika, yun nga yung sinasabi nila. Kung yun ang paniniwala nila, ano naman sa'yo? Ano naman
pakialam mo dun sa personal na bagay. Kung meron kayong opinion na gusto nilang pakialaman, okay lang yung about music, sa career, ganyan. Pwede sa mga yun. Mm. Pero sa paniniwala ng isang tao, hindi ka dapat nangingialam. Kumbaga, ano na yun, below the belt na yun. Oo. Yun yung sinasabi ni Mhm. Price Tag na namemersonal na. Ang maganda dyan, marinig yung panic din yun. Koy-koy. Nasa panic pa tayo ni Price Tag eh. Is sabihin mo sa akin kung saan banda yung masama doon. Tama. At ilaban mo yung prinsipyo mo na dapat 2 asawa o 3 asawa. Magulat ka, makabuntis ka ng isa dyan, babae, anak mo. Papayagan mo ba 3 asawa ng lalaki? Or maging kabit siya? Parang sinabi ko na sa'yo. Diba? So, ang kay Price Tag, tawa siya. Prinsipyo niya yun na magpalit siya ng religion niya dahil sa mahal niya. Yun yung paniniwala niya. Which is, ipapahamon din siya, sige nga, maghanap ka ng magandang dahilan na 2-3 asawa mo. Which is tama. Tama ba? Paano kung nabuntis mo nga isa sa kanila, tas babae yung anak mo, papayag ka ba? Na yung anak mo maging sorry to say, maging bitch ng isang lalaki. Pangit talaga yun. Diba? Si Bugoy yan. Diba? Pero matanong ko lang, si Bugoy ba may anak? Hindi ko alam eh. Baka hindi natin alam. Alam ko wala eh. Hindi natin alam. Hindi na, kasi open naman di yung pa niya relasyon niya. Wala naman siya pinapakita. Wala siyang pinapakita. Pero hindi natin alam kung totoo ba talaga yung asawa ng 3 o baka content lang nila yun. Hindi natin alam. Hindi natin alam. Hindi natin alam. Masabi. Okay. Kung legit ba talaga na 3 asawa? Tayo sa realidad. Hindi tayo perfecto. Hindi tayo mababait lahat na tao. Pero minsan, kung iisipin mo na mabuti, kailangan nasa tama yung desisyon mo, pinaglalaban mo. Diba? So, at saka, mga ganung bagay, kung totoong nagagawa yun o ginagawa mo yun, secret yun, bish. Secret yun. Hindi mo sinasabi. Hindi mo sinasabi yun. Hindi. Totoo naman kasi. Di ba? Mismo, Miss Chan. Parang sinabi nila Gerald Anderson o nila Aga Mulak na pogi sila o may mga ganun sila. Hindi nila sasabihin yun. Mismo. Diba? So, sa akin lang, siguro, na yung ego ko doon. And natalo ako doon. Mali ako doon, nagalit ako. Kasi para makita siya, umahanap siya. Guess mo? So, para kausapin siya, ano ba talaga gusto mo palabasin? Kung rap game tayo. Pero sa ginawa mong yan, medyo iba na yan. So, syempre, ano dyan yung mga fans niya na magsasabi na parang, wala, panis ka ba din? Panis ka. Paano? Saan banda? Pero no shit, no? Ang galing Diba? kung paano. Paano ko sinabing saan banda na panis ako? Hindi naman sa para paghahalin ako sa kanya. O, alam mo yun, hindi na dapat. Kasi underground pa rin naman ako ngayon eh. No manager, wala akong ginawang kanta na para pang mainstream, pero ang tingin ng tao sa akin mainstream. Kasalanan ko ba yun? Hindi ko kasalanan yun. Award-winning ako. Hindi ko kasalanan yun. At to the point na ako yung literal, isa ako sa mga rapper na galing sa hirap, galing sa wala. Na ngayon paldo na. Literal. Hindi naman ako anak ng mayaman. Hindi naman ako lumaki sa abroad. Hindi naman ako nakakondo. O, sino ba? Parang may sinasabi Squatter ako. Hindi, sinasabi ko lang. Kung realidad lang, hindi, sinasabi ko lang, di ba? So, sa akin, hindi ako doon nainis ako doon yung parang babamaan yung ego ko nung pinersonal na ako. Bakit mo ako pinepersonal, di ba? Pwede naman natin pag-usapan ng personal o magkausap tayo. So, walang chance. Hindi nagkaroon ng chance eh. Pero, so open si Price Tag, mag-usap sila. Open ba na si Price Tag eh? Ibugoy na lang din para malinaw, no? Hindi na lang ibugoy. Talagang may problema ba talaga silang dalawa, di ba? Oo. So, open naman yung isa sa mag-usap sila, ano bang problema mo sa akin. So, kaso hindi yata open yung isa eh, kasi hindi sumasagot daw eh. Yun ang problema, kaya lumalaki yung yung issue. Tsaka, Siguro
aminado si Price Tag na natamaan ng ego niya. Oo. Which is, malaking bagay yun sa isang tao na aminin niya na tamaan mo ego ko. Ano yun, no? Totoo yun. Para ka lang Kakaiba dumadaan yun. na nakadisgrasya ka ng tao na, di ba? Oo. Mm. Pero hindi nga natin alam kung nag-usap na nga sila or anything kasi wala namang balita no, na nag-usap na sila. Ongoing pa Pero, rin. pero madadaan nila sa ano, personal na usapan. Para hindi lumala siguro. Para magalawan sila. Kasi kung may kanya-kanya sa paniniwala, si Price Tag, ganun yung paniniwala niya sa babae. Si Bugoy, ganun yung paniniwala niya sa babae, di ba? Ganun yung tingin niya sa babae, si Price Tag, ganun yung tingin niya sa babae, di ba? Pero parehas sila lumaki sa kalye, di ba? Pero magkaiba sila ng puso. Yun di ba? Oo. Kaya nga, hindi naman lahat ng tao iisang paniniwala di ba? May mga pareho, pero hindi sila isa. Iba pa rin ang puso ng isang tao. May pareho, pero hindi sila isa. Si Price Tag, iba puso niya. Si Bugoy, iba rin ang puso niya, di ba? May mga tao talagang may chance. Pero magkaiba talaga. Magkaiba talaga sila. Kahit pareha sila ng parang kinalakihang gulo o chiko, lahat. Pero sa puso, magkaiba sila. Ayun. Nagkaroon ng gulong-gulungan noong nakaraan. Hindi ko na sasabihin kung saan at kung ano dahil medyo personal din yon. Pero nagkaroon ng parang pagkakataon na pumunta ka sa isang lugar at biglang may nagsabi sa'yo, nandyan sila Bugoy. Nandun bigla sa sasakyan. Ayaw bumaba. Totoo ba yun, Tol? Yung time na yan, tinawag ako. Hindi ko pwede sabihin yung scenario kung bakit. Wag na. May kaibigan, sabi nga lang nila, na nandun siya. Pupunta daw. And then sabi ko, sige sama ako. Gusto ko lang hindi naman siguro para may pag-away. Hindi naman siguro para may pag-away. Gusto ko lang kumprontahin lalaki sa lalaki. Anong problema? Nagkaroon ng gulong-gulungan noong nakaraan. Hindi ko na sasabihin kung saan at kung ano dahil medyo personal din yon. Pero nagkaroon ng parang pagkakataon na anong gusto mo mangyari? Parang sobrang personal lang. Kung hip-hop to hip-hop lang. Diba? So, sanay din naman ako sa flip-top yung personalan, ganito, ganyan. Which is, fair yung kasi magkasarap kayo Magka-problema ka, usapin mo siya mamaya backstage Magkikita kayo Pwede yung pag-usapan. Pero, this time, parang gusto ko lang malaman. Kasi nung time na yun, pre, yung kaputukan ng kontrabida, bigla rin kumalat ulit yung sa mga page nila na alam ko kumalat yung parang magkano budget mo. Sabi ko, di ba parang, grabe naman yung timing na parang sakto naman na kailangan. So, may pinapalabas talaga itong taon to. Di ba? Sa akin, okay na yun isang beses kumalat. Pero bakit sakto, hindi ko naman pwede sabihin yung prime ko, pero yung time na sunod-sunod yung gigs, ako lagi yung pinapatid sa streets or parang dumating na sa point na parang nakita ko nga ulit yung kumakalat. Parang, seryoso? Yan talaga kailangan yung gawin? O yan talaga kailangan gawin? Sino man nagpapakalat yan? And then, time na matalik natin yung pumunta ako. And then, nararamdaman ko na doon siya. Umiikot-ikot lang ako para wala lang. Siguro, umiikot-ikot ako sa paligid. And then maraming tao nun And then pag-alis namin, may nagsabi sa akin na nabubaba siya. Sa ibang sasakyan pa. Sa ibang sasakyan. And nasa akin tiniyan nga ako nito. Dito, tol. Ibang sasakyan. Sasakyan ni ganito yung gamit. Saka siya lumabas yung pag-alis niyo. And yung time na yun, alam mo ko na nasa isip ko. Tatalo ako dun. Alam mo, pagkatao natin, tsaka lahat tayo. Chris Delano, Don Pao, ako Don G, si Rambo, Boon, Abunay. Hindi tayo, alam natin pare-parehas na ang kahinaan natin pag pumitik tayo. So, yung time na yung pumitik ako, na hindi, alam mo yun, magaling din siya Alam niya, kasi kilala niya rin tayo. Pero in a way na, nakipaggera ako sa social media, parang gumera ako sa social media na hindi ko gusto. Alam mo yun, yung parang, yung time na yun na pumunta ako, hindi niya ako naharap or nakita na nagkataon na magkausap kami para mapag-usapan yung mga bagay-bagay. Ibig sabihin na natalo ako dahil, okay, social media beef lang to. Talo ang taong kaya pumarap ng personal pag may social media beef. Alam mo yun? So, inisip ko, hayaan ko na. Upo na lang ako. Natalo ako doon. Kasi ang gusto niyang palabas yung kailangan ko, magat ako sa pain. Feeling ko ganun Kung magat ako ganito, tapos pagka kinampronta mo, alam mo yun, parang ganito na lang. Parang may bata na ikaw yung pakulit, tapos ito yung tingin nilang mabait, tapos bigla kang kinutongan. Mismo. Pagkotong mo, bigla mo sinapak. Pag sapak mo, biglang tatakbo. O kaya pag sasapakin mo pa lang, biglang tatakbo. Hindi mo pa nasasapak, biglang magsusumbong. O kaya biglang ang tingin ng mga tao, ikaw yung masama. Diba? Tapos dadaanin ka sa Kasi wala naman akong ginagawa Wala naman sinasabi sa'yo So, sa akin, talo ko. Kasi ako kaya ko humarap.
papakita ako doon, gusto ko malaman kung usapang lalaki gusto mo mangyari, pero kung hindi talaga kaya, ano ko. So parang feeling ko, pumunta ako sa bahay niya, sa social media. Mismo para pag-usapan, hanggang umabot pa ng sunugan, nagulat ako, bakit kailangan umabot ng sunugan yun, di ba? Kumbaga parang, kaya kinat ko agad eh. Sabi ko, ba't sunugan? Personal na masyado eh. So, ako masyadong naging mainit yung ulo ko ng time na yun. And may mga nasabi ako dahil sa init ng ulo ko, pero hindi yung para sa publicity dahil hindi ko dapat gawin yun dahil doon na ako sa momentum ng karir ko na dapat hindi na ako nagsasalita ng mga ganun mismo. And sa ngayon is okay na ako, para saan tapos na yun. Simula nung pumunta ako at hindi siya umarap, okay na ako. Wala talaga, alam ko na to. Sabi ko po, alam ko na to. Gagawin ko lang yung sarili ko. Tapos flip up yung personalan, ganito, ganyan. Which is, pero yung kasi magkasarap kayo eh. Magka-problema ka, usapin mo siya mamaya backstage eh. Magkikita kayo eh. Pwede yung pag-usapan. Pero this time, parang gusto ko lang malaman. Kasi nung time na yun, pre, yung kaputukan ng kontrabida, bigla rin kumalat ulit yung ano eh. Sa mga page nila na alam ko eh. Kumalat yung parang magkano budget mo. Sabi ko, di ba parang, grabe naman yung timing na parang sakto naman na kailangan. So may pinapalabas talaga itong taon to. Diba? Sa akin, okay na yun eh. Isang beses kumalat. Pero bakit sample, hindi ko naman pwede sabihin yung prime ko. Pero yung time na sunod-sunod yung gigs, ako lagi yung pinapatitid sa streets or ano. Parang dumating na sa point na parang nakita ko nga ulit yung kumakalat. Parang, ha? Seryoso? Yan talaga kailangan yung gawin? O yan talaga kailangan gawin sino man nagpapalabas? So and then, nilet go ko na, binitawan ko na lahat ng galit ko, init ng ulo. And then, naggagawin ko ngayon sa karir ko. And kung ano man yun, tapos na. Una't huling sasabihin ko na to siguro sa ano mo. And kung ano man yun, gusto ko lang sabihin na good luck sa career niya. And gusto ko rin sabihin sa kanya na isa ako sa mga respeto sa kanya pagdating sa music. At isa ako sa mga umidolo rin sa kanya. Simula pa lang siya at sumuporta sa kanya mismo. And wala na sa akin yun. Kung magkakaroon, hindi ko na kailangan na magkaroon ng pagkakataon para mag-usap kami o ano man. Pero wish him all the best. Yun lang. Yun. So, ayun. Okay naman pala na eh. Okay naman pala nga si Price Tag eh. Wala lang talagang naging sagot si Koy doon. Oo. Hindi sila nakapag-uusap personal, no? Oo. So, may isang event na nandun sila pareho. Oo. Pero hindi daw umarap siya eh. Diba? Na nandun sila pareho. At, ay hindi, siya ang pumunta. Diba? Siya pumunta, tapos hindi daw bumaba. So, in a way, sasabihin ng ibang tao ay siya nga yung talo. Umamin naman siya yung talo. Kasi, yung social media beef na sinasabi nga, which is yung kumagat siya sa paing. Nagigets ko eh. Online lang. Ano? Oo. Pinipersonal ko eh. Diba? Oo, pero alam mo yun, diba? Ang kasi, kapag online na eh, maano na siya eh, mahirap na i-explain. Kasi kung ikaw mismo, kunyari ako, hindi naman ako maano sa away ng hindi naman ako diba? Diba yung sa panahunan dati sinasabi nga nila kapag may kaaway ka o may problema ka, harap-harapan, talagang harapan, pag-uusapan, diba? Magsuntukan, ganyan. Wala. Kayo sa Manlo. Yun. Tas bandang huli, okay na kayo, diba? Dami ko na naririnig ng ganun. Kasi ngayon, ibig sabihin, lumalabas ngayon, na marketing strategy lang niya yung Koy, gano'n. Oo, yun ang parang nakukuha ko kay Price Tag na marketing strategy nga ni Bugoy yun. Para magkaroon ng beef or magkaroon ng issue, mapag-usapan sila, diba? Pero kasi yung pag-imik, kasi yung hindi pag-imik, parang nagsasabing oo, diba? Hindi ko kasi hindi nag-reply si Bugoy, di ba? Oo. Sa'yo, sa opinion mo, kapag baka hindi natin alam, di ba? Sa'yo, galit si Price Tag, tinatawanan lang pala siya ni Koy, di ba? Hindi natin alam eh, kasi hindi siya nagpakita ng kahit ano. Wala siyang pinakita. Open tayo sa interpretation, open tayo. So, yung mga fans nila ang gumagawa ng senaryo. Issue. Parang tayo. Gumagawa tayo ng
scenario, Oo, issue, ano, mga ganun. oo, Diba? tama. Mm. Oo. Kasi wala Pero siyang may nakita ipinakita na akong kahit sa ano. may nakita ako sa ano, sa YouTube na sinagot ni Bugoy na Koykoy si Prahistag tungkol sa beef. Gusto mo pakinggan? Pumuto kasi nung nakaraang taon natin or 2 years ago, no? About kay Price. Okay. Okay lang ba? Kahit anong tanong mo, tol. Paano ba talaga yung punot dulo ng beef na nabuo? Or pinalala lang ng tao talaga? Kasi maraming gustong Alam mo, tol, lahat in general to, lahat ng rappers na sa tingin nila may beef kami, imaginary beef nila yun. Lahat sila, tol. Kumbaga para sa akin, like, may beef tayo, gago you wish. Diba? Swerte mo naman beef tayo, di ba? Diba, parang ganun tingin ko, like, hindi ko like, malayo masyado ang mundo ko sa mundo nila, tol. Yun, lahat to, in general to, wala akong inaano isa. Pero lahat ganun talaga. Kasi iba, nakiklaim-claim na may beef. Kasi iba gusto mag-start ng beef sa akin. May mga ganung rappers gusto nila mag-start, which is, okay din naman pagdating sa marketing side. Kasi nakakuha silang attention talaga. Kasi nagkakapera pa nga sila. Minsan sinabi ko sa... pera talaga yun. Oo, sinabi ko sa mga lyrics ko yun na diss mo ko para sikat ka. Parang alam ko may ganun ako sinabing lyrics ko. Medyo smart move yun Smart na hindi kasi ba't uli ako yung kaano mo, di ba? Parang ganun. So, kung gusto mo makakuha ng attention, i-diss mo ko parang ganun. Pumuto kasi nung nakaraang taon natin or 2 years ago, no? About kay Price. Okay. Okay lang ba? Kahit anong tanong mo, tol. Paano ba talaga yung punot dulo ng beef na nabuo? Or pinalala lang ng tao talaga? And so, wala pa sa 10 minutes to, pero 1 minute 30 seconds. Ano masasabi mo? So, sinabi niya, Imagination, imagination beef. beef, imaginary na Oo. away. Imaginary na away. Oo, sa ganung nga scenario nga, hindi siya aamin na may beef talaga sila kasi parang sinasabi yung parang tinitira Pero lang ang siya para sagot niya, sumikat Roberto, type- diba? Pero anuhin mo, sa akin sa pakikinig ko, hindi ko naman kilala yung dalawang tao. Like, hindi katulad mo, nakilala mo yung ano niya. Yung pinahinggan ko to, feeling ko, hindi niya sinagot yung tanong sa kanya tungkol kay price tag. Punot dulo. Hindi niya sinagot. Oo. Sinagot niya in general. So, parang sa lahat. Sa lahat ng ahalal. Parang, alam mo yung parang, ang taas niya. Ang taas niya. Hindi ko sa dulan ng dila ko. Parang ang taas niya. Ang taas niya sa... Medyo yung dating, Yung dating niya, pwede ko ba sabihin, parang ayabang niya. Actually, May- kung may tunog na ganun. May pagkamayabang. Oo. Pero hindi talaga niya sinagot yung tanong mo. Oo. May siya may mayabang na... In general yung sagot niya. In general. Pero may pagkamayabang. Diba? Parang kasi sinasabi niya, kung sino man ang nag-iisip na may beef kami, you wish. Parang, ay wow. You wish. So, maganda. Ay wow, you wish talaga. Para sa akin, siguro, yun na yung personality niya is may mapagyayabang siya. Sige, ano Siguro. na. Wala tayong magagawa. Gano'n na siya. Pero alam mo yun, parang, ganda siya. Parang, alam mo Parang yun, ano siya, no? Ang lakas siya makasar, no? Isa sa taong malakas makasar. Oo. Hindi sumasagot sa hindi sumasagot sa issue. Mm. Pag tinanong mo, iba yung Tas way kapag- ng pagsagot niya. Di ba? Tapos Ano sasabihin niya, in general to lahat ng rapper na akala nila may beef sa akin. You wish. Okay. Kayabang na, Ay, kayabang na smart din yung sagot ni Bugoy dun eh. Oo. Ganun. Pero, yung iba nga, magta-try sila mag-start ng beef sa akin. Pero para sa akin, hindi ko nga kilala yung tao. yung mga ganung rapper. Okay, yung tanong nga, di ba, Sa internet, hindi nga tayo nakapag-usap ng Price? parang yun. Di ba, ang tanong nga kay Price?
So, hindi niya O, hindi sinagot yun yung sinasabi hindi niya ko. nga. Yun yung sinasabi ko. Ano, hindi niya sinagot yung kay price tag. In general niya. Ngayon sinasabi niya, hindi niya kilala mga bagong rapper na gusto makipag-away sa kanya. Hindi pa nga sila nag-usap diba? within 10 minutes, 'di ba? Pero si price tag, kilala niya na noon pa. Pwedeng iwas yun eh, no? Yun yung Iwas ano. Iniwas niya yung sagot niya. At lalo yung mga bago. May mga bagong gano'n eh. Pamilag. Mag-start sila ng beef sa akin. Hindi Oh, ko yan, sila no? nakita sa personal. Paano ayaw mo kung hindi mo nakita sa personal eh? Hindi mo lang kilala. May sa Amerika maraming ganun, di ba, na rapper na kahit wala naman talaga kayong beat, para lang sa ano. Business pera. strategy. Pwede siya. Ako binibigay ko sa kanila. Kunyari may ganung way, may rapper, ganun gusto niyang daanan na way. Business strategy, walang problema sa akin dahil unang-una, hindi naman makaka-apekto sa pera ko eh. Pero Pera mo yun, pera ko yun. Ha? pero maduming laro yun. Well, Parang, ang game ay madumi rin naman. But only kahit saan laro ka mag boxing, basketball, lagi may dumi. Politics, lagi may dumi dyan. Laro For sa akin Wala na, na. hintayin Lumayo ko na- lang. lumayo Sa na. akin na. Lumayo na sa ano, sa main topic na tinanong sa kanya. Ano siya, magaling siyang sumikot-sikot sa isang usapan na kaya i-manipulate yung mga tao sa paligid niya para hindi niya na lang sagutin yung tanong sa kanya. Magaling siya, smart siya. Maano siya, kumbaga sa English, he's very clever. Ano siya, meron siyang appeal. Talagang kung aanihin mo yung the way na magsalita siya, marketing strategy yan. Actually, sa marketing yan. Tapos, sales talk yan. Alam mo yun? May ano siya eh. May skill siya na paano siya magsalita. Para hindi niya Pero sa madaling salita, hindi niya talaga siya. Hindi na pinilit nung nagtanong yun. Ano Kahit yan? alam nilang malayo na yung sagot. Hindi na rin pinilit nung nagtanong. Oo, kasi siya. Kahit, Siguro respeto na rin yung nagpo-podcast na negas ko to, Oo. si Bugoy na Kuy-Kuy to, Siguro. may pangalan to. Ano, Kailangan siguro, sabi respetuhin ng ko, ano. diba? siguro, ano na yun, yung sagot ni Gugoy doon, parang ano na, nagsasabi na ayoko sagutin. Parang gano'n siguro. Oo. Nakakuha na lang din nung nagtatanong na Hindi naman- ayaw niya Hindi sagutin. naman, hindi naman pwedeng sabihin ni Gugoy, ayoko sagutin niya. Kasi parang inamin niya, diba? Mm-mm. Dinaan niya lang sa magandang way ng pag-iwas siguro. Oo. Malayo na. Hmm. Ano na, wala pa, kasi 10 minutes video to, 10 and 45 seconds. Wala pang 5 minutes. Hindi niya talaga 2 yan. minutes lang. Hindi niya talaga sinagot. Which is, hindi siya sagot. Ayaw niya sagutin. Ayaw niya lang siguro talaga sagutin yung issue nila ni Price Tag. Siguro. So, sa lahat ng nangyari, Faber, ano ang opinion mo sa issue ni Price Tag pati ni Bugoy? Pwedeng yung kay Bugoy nga, pwedeng hype ng Bugoy, pwedeng hype ni Price Tag siguro. Kasi magkakakilala sila di ba? Pero yung yung sa personal, yun hindi naman personal na pananalita, personal. Baga, masyado ng komplikadong usapin dating sa ganun. Relihiyon, di ba? Pamilya, asawa, anak. Dapat pag mga ganun, hindi na dapat sinasama yun sa mga niya sa social media para sa akin. Sa akin lang naman. Pero tatanungin kita, as rapper, Faber, kapag sabihin natin rap game or yung nangyari sa kanilang dalawa, kapag sumaba ka ba sa mga ganun, may personalan ba nangyayari? May pwede ba may mga parang hindi dapat yun ang sabihin mo or all in na yung pagdidis mo para ma-disrespect ka?
Gets mo ba yung sinasabi ko? Pwedeng all in, pero may mga rapper na parang sundalo, hindi nang dadami lang, hindi kasali. Pero pwede ka mandamay kung talagang gusto mo malaki talagang damdamin, wasakan ng ano eh. Bastusan Oo. talaga. Bastusan talaga. Pero kung gusto nyo ng skills lang, rapper lang, pwede naman din yun. Pero kung personal ka, hindi wala akong magagawa kung di pumalat din ng personal. Diba? Yun nga lang, So, nasa tao pa rin. ngayon nga lang, ang consequence nun, pag inilabag mo, madadami talaga yung pamilya. Diba? Yung mga walang alam, nadadamay doon sa issue. Yung nanay, yung mga asawa, anak, diba? Karelasyon. Kaya para sa akin, kung magdidi sila, siguro, sila na lang talaga eh, diba? Kung ano man, sa malalapit sa nanay, tatay, diba? Kapatid, asawa, anak, dapat labas na yun. Kumbaga sa gera, di ba? So, kumbaga sundalo ka, tapos babarilin mo yung, alam mo yun, civilian. Di ba? Barilin mo lang yung kabarilan mo, huwag mo babarilin yung nasa paligid na wala namang kilala. Paligid Diba? mo. Unless, di ba, kapag, kunyari, yung example, mga nasa gera, unless na lang yung kabarilan niya is yung asawa nun bumaril din. Doon na, iba na istorya. Doon din. Ibang storya din yun. Diba? Pero pag nasa gera kayo, di mo naman kasama asawa mo, di mo naman kasama pamilya mo. Pag nasa gera eh, pag sundalo kayo, diba? Ay, sundalo sa sundalo kayo, yun lang magbarilan. Diba? Ayun nga, wala. Pag social media kasi talaga, malakas makaani yan, maka-apekto. Ngayon na, lalo na kumikita sa social media, lahat ng gimmick nandyan. Kaya hindi mo alam totoo sa hindi dyan. Yung lahat ng strategies nandyan, nilalatag nila dyan sa social media. Kaya hindi lahat dapat paniwalaan kagad. Mag-imbestiga ka na mabuti. Gusto mo talagang malaman ng totoo. Ganun. Social media masyadong malawak. Strategy, mga bip-bip natin, alam yan. Kaya talaga nakakalam yan. Pwede nga yan. Siyempre, kumikita ka na dyan eh, di ba? Dati naman, tahimik naman yan nung wala pa mga ads na yan eh. Wala namang bip-bip na ano. Ganyan na. Social media eh. Ngayon, pati issue ng buhay ng pamilya nandiyan eh, di ba? Para mapag-usapan na. Marami kasi. Kaya, hindi lahat dapat bigla kang maniniwala. Baga, din, matalinong pagkasaliksik din siguro dapat ang gawin ng mga nagsa-social media. Wala akong masyadong opinion sa ganyang issue. Kasi, iba-iba yung ano eh, yung iniisip na maraming tao. Iba-iba siya. So, if online is online, sige, online beef siya. Pero may mga ibang tao na kapag pinersonal ka, personal yun. Kaya, hindi natin masasabi kung ano yung opinion ng ibang tao kasi yung iba sinasabi hanggang online lang. Which is, oo, yung nangyayari sa kanila is hanggang online lang talaga. Hindi na sumasagat sa personal na buhay nila. Nahihiwalay nila yung online sa personal. Pero may mga ibang tao, which is, eto nga yung nangyari, nahahalo nila yung online sa personal. Pero sa generation natin ngayon, ang online is part of our life na. So, ano pa nga ba ang personal, nagpepersonalan? Kasi kung aanuhin mo, ang online platform is part na ng buhay ng isang tao. Hindi mo na mahihiwalay yun. Unless, tanggalin mo yung Facebook, tanggalin mo yung YouTube, huwag kang mag-post, huwag kang mag-ganyan. Talagang pure entertainment lang sa'yo ang online, nanonood ka lang. Pero kapag pinopost mo na yung mga parte ng buhay mo sa social media, yung personal na buhay mo is
parte na yun is yung online life mo. So, Mm. nasa ano yun eh, nasa receiver at sa sender ng isang message yun. So, mahirap magkaroon ng sinasabi nga nilang beef, mahirap magkaroon ng away through online. Kasi paano na lang kung nagkita kayo personal, 'di ba? Siguro sa'yo, online lang yun, pero sa isang tao, personalan na yun. Baka mamaya magkita kayo sa isang lugar, suntukin ka na lang bigla. Oo, Tapos sasabihin mo, anong ginawa ko sa'yo? Online lang naman yun. So, it's Hindi mo kasi pwedeng sabihin For ganun me, yun eh. Sinabi sa mo akin. eh. Galing pa rin sa utak mo yun. Kaya nga, for me, hindi mo na pwedeng sabihin sa panahon ngayon, sa henerasyon ng social media, hindi mo na pwedeng sabihin na online lang yun. Hindi yun nahahalo sa diba? personal na buhay. Hindi na pwede yun. Ay, ikaw, murahin You ka can't- online. hindi- O, makita mo personal. Oo, Gagawin mo. magigilaiti ka. O, Magigilaiti ka. hindi mo pwedeng sabihin online lang yun. Kaya nga, sinasabi ng ibang tao, na huwag tayo mag-away ng chat. Magkita tayo ng personal o tawagan mo ko. Diba? Huwag mo ko kausapin ng nagchat-chat ka lang. Magkita tayo, tumawag Personal. ka. Para malaman, 'di ba, para malaman ninyo kung ano yung tono ng boses, kung ganun mo tama ba yung nasa isip mo. Kasi chat is chat, yung status is status, walang exclamation point, walang ganto, walang ganyan. Lalo na minsan, hindi ko naman nilalahat pero halos lahat ng tao hindi marunong mag-use Dire-diretso na ng lang. question mark, exclamation mark, period, comma, hindi marunong. Dire-diretso na lang hanggat, alam mo yun, kailangan mo mag-use ng ganun para maintindihan nung nagbabasa kung pagalit ba, mahinahon ba, o ano, diba? Kasi sa libro, sa mga newspaper, nagagawa nila yun eh. Diba? Visually, papel tayo. Ano naman kasi, text tayo. hindi naman professional lahat na nagtatype, professional mag-type eh. Kaya nga, yun yung sinasabi ko. Kaya nga dapat maging maingat ka din. Nung panahon na yun, nung panahon na yun, kayang-kaya. Ngayon, yung panahon ngayon ng social media, parang naging shortcut na lang. Kaya mas maganda kung meron hindi pagkakaintindihan, ang suggest ko na lang talaga, magtawagan mo na lang yung tao. Kasi mag-text at mag-chat kayo. Ang problema nga, may sinabi Para din sa social media, tinatawagan mo, hindi naman sumasagot. Sorry, wala. Diba? Oo. So, yun yung sinasabi nila na mga keyboard warrior, mga keyboard gangster. Yan. Mga keyboard gangster. Matapang sa likod ng keyboard, pero pag tinawagan na at kinita na personal, wala nang imik. Tama. Saka ang dami din dyan. Kaya kung ayaw mo matawagan, Madali mag-explain. oo, magaling mag-explain. Tapos kapag anuhan na confrontation na talaga, wala din mga masasatsat. Mahirap din. Kasi may mga online media platform tayo. Katulad nito, nagpo-podcast tayo. Ando na tayo na yung tono ng boses naririnig ng tao. Pero kapag nakita na personal, diba? Ganun pa rin ba ang tono ng boses mo? Alam mo, isa itsura na nga lang eh. Doon ka na lang bumase. Tignan mo itsura ng mga, ngayon, picture ngayon. Kumpara mo sa personal. Diba? Doon pa lang, diba? Di na, kaya, mas okay pa sa akin yung away ng dating panahon kasi yung away ngayon kasi, alam mo yun, kahit sino pwede maging matapang. Hindi. Ang maganda lang sa online,
nasasabi mo yung gusto mo sabihin. Pagka medyo takot-takot ka makipag-away, di ba, ng personal, di ba? Eh kasi pag personal, sabihin mo yung sa kaaway mo, sasapakin ka agad eh. Alam mo yun? Paparata ka agad. Yeah. Hindi mo masasabi Yun yung gusto ang mo kagad. sabihin. Kaya ang daming matatapang sa online. Kasi hindi nila inaabot yung galit ka dito, hindi mo masabi, di ba? Hindi mo masabi, wala ka pagsasabihin. Hindi mo naman kaya sabihin ng harapan. Alam mo yung, Kasi natatakot ka masaktan, di ba? O, hindi sasabihin mo lang online, di ba? Yun. Tama. Ayun ang feeling ko, yun yung use ng nagkaroon na ng tsansa. Ng tsansa ng mga yung mga tao takot. maging open sa Yung mga mga takot. opinion nila before masapak. So, tsaka, nagkaroon ng chance yung mga takot humarap ng harapan. Puro nasabi na alam mo yun, bago para makikita kayo ng personal, nasabi mo na lahat. Diba? Meron dyan, sobrang tapaw sa personal pag kinumpronta mo. Biro lang yun. Diba? Hindi, karamihan talaga ng mga madaldal din sa social media. Yun din, yung mga para sa akin, yan. pangit din sa mga ganun Keyboard kapag warriors. personalan na nakita na sila sa sa akin naman, yung mga nagkikita na sa personalan, di ba yung ba't mo kasi napak, biro lang yun online. So, syempre, yung mga tao sa, di ba, sa paligid mo, maging iba rin yung tingin. Parang, ikaw talaga yung nanapak, ikaw pa yung masama, kasi nanapak ka. Di ba? Parang, ikaw pa nauna, sinabi sa palalabasin akin ka yun, pa ng wala ka pala, pikong ka pala eh. Wala ka pala, piko nga pala. Yun din yung nagpapasama yung mga tao sa paligid mo eh. Kaya ngayon, yung mga na ngayon, di ba? Yung mga pagdidisiplina ng teacher ngayon, limited na rin eh, kasi may nasusumbungan na sila eh. May napoprocess na yan. Pero samantalang okay naman yung magdisiplina talaga yung mga teacher. Mga bagay kasi na dapat din na nilalabas sa social media. Tama. Ayun na nga, tayo yung magpapaalam na mamaya. Susunod, tayo magkita-kita. Kahanap tayo ng pwedeng pag-usapan. O may dadaan sa atin na dapat natin pag-usapan. Yun. Ako pala si Kakin at kasama si Mama Bear at kami ay magpapaan na. Peace out.